ito yung isa sa mga challenges na hinaharap namin o natin kung nasa Pilipinas kayo ngayon. Alam ko nasa ibang bansa Si Tristan. si Tristan. Yung iba kasi, they do not want to consider it as a disability. Yung iba naman, they just want to refer to it as a disorder. They just want to refer to it as divergence. Yung iba naman, they just want to refer to it as delay. Parang, kasi before, when I was running, my attention was cold. Sabi niya, attorney, alam niyo ba na ayon sa UN, United Nations Inclusive Language Guideline, hindi na sila tinatawag na children with special needs. Ang tawag na sa kanila ay persons with disabilities or children with disabilities. So sabi ko, yes, I'm aware of that. But the problem is, syempre kapag magulang ka, you're already sensitive with how they treat or call your child, di ba? So sabi ko, yes, I'm already aware that there is a UN guideline. But the problem is here in the Philippines, I do not want to offend people because they are not aware. First, they're not aware of the UN guidelines. And second, even if they are aware, they still do not want the term disability to be attached sa kanilang mga anak. So, even if I ask them, sabi ko, ganito ha, do you want me to call them children with disabilities or child with disabilities? Sabi niya, attorney, baka naman pwedeng with special needs na lang kasi parang mabigat. O kaya meron din naman yung isang grupo ng magulang, they just want to be called divergence or neurodivergence. So, and nakikita ko if you push them too much to accept. Welcome mga papa. Ayan, ito po si Ingo at kasama pa natin si Tristan Ting at kasama natin ang tumakbo sa midterm election, walang iba kundi si Attorney De Alban. Welcome back, Attorney. Long time no see and no hear. Magandang gabi, magandang umaga, magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa inyo, mga paps. Thank you very much at na-invite niyo ulit ako. Ayun, Attorney, kasi before tayong nag-intro, meron kang sinasabi about sa semantics. Yun. Ano ba yung kailangan itawag sa mga persons with child with special needs, disabilities, or kung ano man? Yan ang isa sa mga katulad nung sinabi ko kanina, ulitin ko lang, isa sa mga challenges when I was running is yung term na kailangan kong gamitin. Kasi tama naman, may nag-call ng attention sa akin. Actually, siguro mga 4 sila. Hindi ko na lang pangalanan kasi wala naman sila rito. Sabi nila, attorney, wag mo nang gamitin yung children with special needs. Kasi meron na tayong UN guidelines, UN Inclusive Language Guidelines. No? Sabi ko, okay, first, that is just a UN guideline. No? Hindi siya mandatory on the part of anyone else. Kasi it's not part of a treaty, it's not part of local laws natin dito. No? Second, we also have to understand yung psychology ng mga magulang that they do not want the word disability to be attached doon sa kanilang mga anak, no? Yan yung lagi ako napupuna diyan kasi that's why if you would notice, ang lagi kong sinasabi, children with special needs and persons with disabilities. Kasi ang daming mga magulang na they get hurt, which is I understand if I refer to their children as a child with disability. Kasi sa kanila, they just want to use the term, say for example, disorder. No, sa autism, sabi nila, attorney, please don't call my child with disability kasi autism is a disorder, it's not a disability, ganyan. Okay, so I respect that. So I call
I use the term disorder. Meron din grupo na sasabihin nila, our children do not have a disability, they have neurodivergence. Okay, so of course naiintindihan ko naman din yun kasi sila Attorney, yung teka ha. Medyo Oo. sumasakit yung ulo ko kasi dyan eh. Na parang, eto lang yan eh. Parang yung mga bakla. Di ba bakla sila? Pero sinasabi nila, hindi, huwag nyo kaming tawagin bakla. Dapat LGBTQIA plus alphabet lahat. Pero, pag sinabi mong bakla, alam na natin yun, naiintindihan na natin yun eh. And ako, hindi ko sinasabing kinukumpara ko yung Bakla sa yung PWD. bakla sa Oo. mga may autistic. Pero pag sinabi mo rin naman na autistic or may autism or whatever, alam naman na natin yun kung ano ibig sabihin, and hindi naman natin yun dinadown, di ba? It's not Hindi siya meant to derogatory. somebody down. Na parang Oo. the only person that's putting them down are these parents na nagsasabi na, hindi, wag mong tawagin disabled yung anak ko. Kasi hindi sila disabled, blah, blah, blah. Wala silang kakulangan. And we're not even saying na may kakulangan yung mga bata. Ang sinasabi nga natin dito is, kailangan nila ng mas Suporta? mas maraming suporta. Hmm. And that's the reality of it. Kahit anong sabihin natin, kahit ano pang itawag ng UN, ng outer space at nung kung ano mang mga group, we have to understand that they may special needs sila. Period. Yun. That's it, di ba? Pero ako, Sorry, attorney, kinat kita kasi uminit yung ulo ko doon sa mga no nagsasabi problem. nung pero ako, attorney, parang mind-blowing lang sa akin na sobrang daming dapat wag mong sabihin to, dapat ito, dapat ganito, ito yung tamang term, politically correct, ganito, na parang, alam naman natin kung ano siya eh. Wala na tayong i-sugarcoat. Pero attorney, nag-agree ako kay Tristan. Actually, diniscuss namin yan. Ako as a parent na may autistic na kid na may disability, hindi ko na siya sinasabi ko kung ano meron siya. May PWD card nga siya. Nagpa-park nga ako sa may PWD na parking. So, may PWD discount din ako. So, parang bakit kayo natitrigger if disabled yung mga anak natin? Ano lang naman yun? Kumbaga, terminology lang naman yun. Alam naman natin na kung ano yung technical diagnosis sa kanila. So, ayun. Kumbaga parang... Ako kasi, hindi ako kasi clinician. Hindi rin ako nasa medical field. So, since I do not want to offend anybody, ang una kong ginagawa is, say for example, if I am with a group of mothers or a group of awesome community, I would one by one, or I would ask them, some of them, would you prefer this or would you prefer that? Or nagtatanong pa kayo ng pronouns, parang ganun. Parang, ano yung pronouns? Parang pronouns. Parang or nakikinig ako how they introduce their child. So some of them, they even want to, which I understand, sabihin nila na my angel has special ganito, parang, may special ganyan. Parang delikado yata pag sabi mong may angel. Ako, isipin ko, patay na yung anak nyo? Hindi naman. Kasi ako kasi I want to, kasi syempre 'di ba, considering meron disability yung kanilang anak, or may special needs. Ako, I really want as much as possible to make them at ease when talking about it. Lalo na how to address yung issue or yung pangangailangan nila, because at the end of the day, alam nila kung ano yung diagnosis, ano yung assessment sa anak nila, and ayoko na lang na makabigat pa. So sinasabi ko, kaya nga sabi ko, kulang na kulang yung batas natin eh. If we can have really, kasi sa ngayon ang meron lang tayo is Magna Carta for persons with disabilities. So papasok lahat, may umbrella term na disabilities. But yun na nga ang sinasabi ko, which I completely
understand since I'm not a clinician, no? And Mm. they would also understand yung side ko naman pag ine-explain ko. Pero ang habang explanation. Oo. Sasabihin ko, ma'am, pasensya na kasi under the law, ito lang po yung term natin, persons with Mm. disability. No? Mm. So ako, I'm bound by that. And even the law itself, since medyo matagal na siya, kailangan talaga siyang i-update na natin ngayon sa mga present needs natin. Kasi syempre, alam natin, 'di ba, yung iba sa atin, no, ang alam kapag may Down syndrome, automatic akala nila may problem sila, may autism din. Hindi, may mga may Down syndrome na wala namang may autism. O Oo. kaya meron pag Mm. sinabing intellectual disability, akala nila automatic ganito na or ganun na. Oo. Hindi pala, no, may comorbidity pa na tinatawag. Mm. So, medyo iba na yung understanding ng ibang portion ng ating population. So kailangan i-update na rin natin, no? I-update na rin natin para maging aware na sila katulad ng nangyari doon sa bus, 'di ba? Hindi sila aware na teka lang, akala ko ba may disability to pero bakit niyo pinapayagan? Hindi ba dapat nasa bahay lang Right. yan? Mali nga po yun kasi hindi dapat natin nire-restrict yung movement ng taong may disability. No, lalo na sa part niya na nakasanayan niya yun. So, are we going to push forward with an inclusive country or are we going to regress na kukulong natin yung may mga disability nating Oo nga. citizens? So, sabi ko sa kanila, dapat inclusive tayo. And speaking of that pala, attorney, bago tayo mapunta dun sa bus incident, gusto ko lang kayong i-congratulate kasi hindi tayo nanalo dun sa nilalaban natin. Pero naka 2.5 million votes tayo. Malaking bagay yun. Ibig sabihin, may 2.5 million na tao na nakakaintindi. Na we're getting there. We're getting there. Yung Pilipinas, we're getting there. Nakikita na nila yung mga itong 2.5 na million na to, ito ring mga taong nakakaintindi at alam na dapat yung binoboto nila is yung merong magagawa. Yung, Yes, yung correct. meron yung I really na solid. appreciated yung nila, yung support nila kasi ito yung walang halong chika na walang halong party, walang halong loyalty sa akin, kundi purely doon sa cause na ating ipinaglalaban. And to think na yung expense ko is not that much kung considering yung expense per voter ko, it's very minimal compared to sa mga gumastos ng billions and hundreds of millions tapos hindi pa nanalo. So, I'm very thankful. Yun lang. Medyo masakit sa bulsa kasi sariling gastos natin. But worth it naman yan kasi talaga namang ipinaglalaban natin yan. Pero at the flip side, may 8 million or 7 million na naniniwala kay Kibuloy. So, ayun. So anyway, balik tayo doon sa topic at hand. Ito, attorney, dahil na-mention mo nga na yung sa bus incident. Sa mga hindi nakakaalam, to summarize doon sa nangyari, may isang lalaki na may disability na allegedly nangangagat daw na isa pang pasahero. So, ang response ng mga kapwa pasahero ay kinuyog siya. So, at andito si Attorney De Alban para malaman natin kung ano na ba yung scoop. Kasi, siyempre, iba yung nasa news versus kung ano ba yung on the ground itself talaga. Sa news kasi, attorney, ang nasagap lang namin na masususpend yung lisensya ng driver at conductor ng 90 days, yung suspension ng 10 units ng bus operator for 30 days. Tapos yung DSWD magbibigay ng ng counseling para sa biktima. Pero dito pa sa nangyari na to, ayun, katulad ng kanina kinukwento nyo na dapat hindi natin ikukulong yung mga people with disabilities. Allow them to travel freely na safely. So, saan ba galing yun? Alam mo yung kwento, yung ba nasa bus yung bata at wala siyang kasamang guardian or ito na ba yung routine niya everyday? Yes. Yan ang routine niya talaga. Routine niya yan. And alam naman natin kapag meron tayong kamag-anak na may disability. Alright. Sa mga listeners,
sa mga tagapakinig at nanonood, for brevity lang, no, para mas maikli, I will just use the word disability, no, para Okay lang yan, just attorney. to use it universally. Ako para bahala hindi na sa ako inyo, lagi attorney. nag-explain. Disability For tawag this natin. For this discussion lang. Okay. Ah. So, yung victim here, ako wala naman akong dinidiscuss na anything that might prejudice the case, no. I just want to explain na lahat, alam naman natin kapag meron tayong kamag-anak na may disability, alam natin na gusto nila yung predictability ng kanilang lifestyle. Routinary, no? Routine. Yung victim natin dito, routine na niya na nagpupunta siya doon. As in, nakakapag-function siya, na nakakapagbayad siya, no? Actually, kaya nga niyang magsukli, magbayad at magsukli. Papunta siya dito at that time sa simbahan. Kasi mahilig siyang mag-collect ng mga magazines ng Church of Mormon. Di ba nagbibigay sila ng mga ganun-ganon, Church of Pamphlet. Mormon. Nagbibigay sila ng mga yan. Gustong-gusto niyang kumukuha ng mga ganyan. Nagko-collect siya. I've been to their house. Ang dami niyang kinokolekta, kasing talagang ganyan. No? So, routine niya yun. Hindi dapat natin sinasabi na may disability siya, dapat sa bahay lang siya nakakulong. Mali, kasi kaya na niyang maging self-determined at that point. Pero very limited kasi nga meron siyang intellectual disability. So under the law, even if siya ay isang kahit sino, hindi lang siya. Under the law kasi is a child, for purposes of child abuse, if you are below 18, you're a child. Okay? But if you're above 18, you can still be considered as a child if you have intellectual disability and you cannot protect yourself, you cannot defend yourself, etc. So dito si victim, even if 25 years old na siya, since meron siyang intellectual disability, he is considered as a child. That is why ang pinag-aaralan namin i-file na case, na criminal case against dun sa mga bumugbog at nag-taser is child abuse. Hindi ordinary physical, hindi ordinary na slight physical injury or ganon, no? Or in fact, may option tayo, yung violation ng Magna Carta for persons with disability, pero mas mabigat yung child abuse, no? So yun ang yun ang ipo-pursue ko para maturuan ng leksyon yung mga tao, especially on the part of the conductor, no? And the driver, hindi lang dito sa suspended na vehicle na transportation na ito, kundi sa lahat ng conductors and drivers, para alam nila how to treat persons with disability na hindi nila basta-basta binabaliwala. Kasi they could be held liable for child abuse. Yun. Pero attorney, hindi ba dapat mademanda rin yung nagvi-video? Actually, kasama siya. Kasama siya. Kasi sa idedemanda namin kasi isa siya sa bumanat eh. And sa kanya galing yung taser. Loko yun. Gago puta. I mean, kasi kung makikita niyo sa video, siguro mga nasa gitna na or near the end, kinuha niya yung taser, tapos vinidyo pa niya na tik-tik tumutunog, and then ginanon niya, dinikit niya yung taser eh. And then, according to the victim, dalawa daw silang nag-taser. Tatlo silang nag-taser. So, kami, ina-assume lang namin, since wala kami doon, na nagpasapasahan sila ng taser. Kasi, yung nagvi-video, remained seated, pero yung taser tumutunog pa, pero papalayo na. So pinapasa nga. So, pinasa nga. And meron siyang video. And then, ang nakakainis nito, ito power of the netizens. Merong mga kaibigan at siguro malapit na kamag-anak yung mga loko-lokong yon. Sila mismo nagfo-forward sa atin, sir, kaibigan namin to, ito yung full video, ito yung mukha niya, ganyan. So yung isa, na-identify tuloy namin kung ano yung itsura niya. Kasi yung full video, pinutol niya, ang in-upload lang niya yung putol. Pero may video na nandun yung mukha niya. Yon. So naibigay sa amin. So that is why we are now conducting further investigation,
makipag-coordinate tayo sa CIDG or sa mga kapulisan natin, no? Para matukoy itong mga to. Kasi very very helpful ang DOTR sa atin. DOTR in fact silang nakikipag-coordinate sa LTFRB para Nakita ko makakuha nga tayo ano eh. ng Nakita ko nga yung secretary ng DOTR natin talaga nag-post talaga ng video na pananagutin daw yung mga responsible dun sa sa mga bumanat. Yeah, very very supportive sila, no? And also DSWD is very supportive. Magbibigay sila ng livelihood program kasi ang concern naman ng DSWD hindi nating legal but more of the social security social aspect. So sabi niya baka pwedeng mabigyan natin si nanay ng konting business ba para mas matutukan niya yung bata yung biktima, no? Pero ako naman tahimik lang ako kasi sa akin bilang may kamag-anak na may disability, alam ko routinary at hindi mo mapipigil yan. Hindi mo mapipigil yan na lumabas ulit in the future. And true enough, nung June 12, Independence Day, nagpunta yung victim sa Luneta. Kasi marunong na siya mag-commute eh. So wag mo dapat sisirain yung routine niya. Yung routine niya. Alam nyo ba na kabisado niya like halimbawa June 12 alam niya na Independence Day. Okay? So every Independence Day nasa Luneta siya. Ayos Oo, and then pag Valentine's Day, pag may mga affair like Mother's Day, Valentine's Day, nagbibigay siya ng bulaklak sa nanay niya. Sweet pala nung bata. Pero meron talaga siyang intellectual disability. I cannot reveal to you kasi galing kami kanina sa psychologist. So, I cannot reveal yung mga findings other than kung ano na yung alam ng tao sa kanya. And talagang child abuse yung kaso kasi he is above 18 and meron siyang intellectual disability long before na merong psychological report. So kasi long before na may psychological, kaya kami nag-schedule. Kasi may manifestations na, 'di ba? Hindi siya nakakapagsalita, he cannot defend himself. So even before that, kasi sasabihin na tao, baka vina-violate mo yung lawyer, yung patient doctor privilege or lawyer client. Hindi visible na eh. You can actually see na meron, 'di ba? Kaya nga yung mga headlines sa newspaper ay PWD inabuso sa bus. So, talagang child abuse yung kasong i-file namin. It's just that we're gathering and we do not want to, hindi namin minamadali para medyo solid yung kaso. So maliban dun sa doon sa child abuse, mga ilang taon ang pwedeng isampa, minimum maximum dun sa mga kapag nahatulan yung mga gumawa niya? Nasa batas mga 6 years yan, prison mayor, 6 years and 1 day. Minimum. Up to minimum yan, oo. Pero magdedepende pa rin kay judge. Magdedepende pa rin kay judge kung i-impose ba niya yung ganito, yung maximum o yung minimum o yung ganito or depende sa cooperation. Malay mo, umpisa pa lang mag-plead guilty na sila o hindi bababa ng konti yun. Settle na. Pero nasa batas, the punishment is prison mayor which is 6 years and 1 day up to 12 years. Walang piyansa o may piyansa? May piyansa naman ito. Sayang. Kawawa talaga kasi alam mo, tinaser sa ulo, makikita mo sa video, may taser mark siya dito eh. So talagang sa ulo yung titirahin talaga nila sa ulo. No? Kaya, alam mo. Actually, attorney, nung nakita ko palang nasilipa siya sa mukha, okay na, stop na ako dito sa panonood ng video. Binasa ko na lang yung article kasi talagang ito pa. May narinig pa ako na sabi self-defense daw kasi nangangagat.
Di ba? Sinabi nila nangangagat Oh. daw. Una, Nangagat ba talaga? wala namang wala namang, well, as Bite far marks. as the video is concerned, Oo. walang proof na nangagat siya. Oo. So, Oo. yun lang yung sinasabi nila. Ito pa, hindi ko alam kung kanino galing yung sila. Kasi every time that the media would ask me, "Sir, nangagat daw po eh." Sabi ko, sino ang nagsabi na nangagat? Di ba? Because as far as the video is concerned, wala namang akong nakitang nangagat. Oo. Ewan ko lang I mean, napanood nyo ba ng first few kasi Ako napanood ko eh. may nangagat ba? Honestly, meron? Wala. Walang kinagat. Ang nakita kong video, sinusuntok na nila. Yes. Ang sa akin kasi noon, kahit na sabihin na natin kinagat or nakagat ka, too much magigets yung mo naman na may problema yung tao na may diferensya yung tao Pwede mong itulak palayo, and kung madami naman kayo, itulak mo palayo. Kasi restrain. nakita ko rin yung interview dun sa bata hindi nakakapagsalita ng diretso So magigets nila kaagad yan na parang may disability to. Baka hindi niya alam yung ginagawa niya. Kahit na normal na tao, pag nakita, hindi diretsong magsalita. 'Di ba nga ang sinasabi nga, eto sa mga nakikinig sana walang ma-offend sa mga dito, yung mga politically correct na yan. 'Di ba sinasabi nga na pag yung sintu-sinto pinatulan mo, masintu-sintu ka. 'Di ba yun yung kasabihan? And hindi ko sinasabing sintu-sintu yung bata, pero kumbaga may disability. Pag pinatulan mo yung mga ganyan, di mas ka, mas Masahol ka may pa sa diferensya hayop. ka. Kasi, ito nga yun kasi ang problem kasi kapag sa may intellectual disability, iba yung perception nila sa perception natin. And people should be aware of that. Na tayo, we can perceive danger. Tayo, we can perceive other people's actions as dangerous or safe. You have to remember na kapag may intellectual disability ang isang tao, iba ang perception nila sa mga bagay. So yung sa kanya, hindi naman siya nakikipag-away araw-araw. So yung reaction ng tao sa kanya is iba. Doon sa video, makikita ninyo na tama si Tristan Sabihin na nating nangagat siya, no? Sabihin na natin na dinipensahan daw, kuno, sa mga unang segundo. Pero makikita nyo doon na meron yung nakaupo na lang siya na gumaganon siya, tapos bumanat pa rin. Tsaka kinuryente mo pa. So nasa ng self-defense doon? Diba? Kasi tumahimik na siya for few seconds. May makikita ka biglang sisipa, biglang susuntok. Meron pa yung isa, winanto punch niya. Feel niya, no? Feel na napakalakas siguro niya. Napakalakas niya. Na 1-2 punch, no? Sabi ko, hindi na self-defense yan. Overkill, hindi commensurate yung response nila doon sa alleged action nung biktima. So, maintindihan ko pa kung halimbawa, ang reaction mo is commensurate. Hindi ko alam kasi hindi ko pa ako naka-encounter ng ganyan, Siguro how they restrain him, 'di ba? O pwede siguro na yakapin mo, daganan mo, pero wag mo namang sapakin or sipain kasi hindi na yan self-defense at hindi na rin yan restraining kasi kitang-kita naman 4 ata silang bumabanat doon, nag-iisa lang siya, 'di ba? So, talaga, overkill talaga. Talagang may pag-abuso. Attorney, dito ba sa Pilipinas meron bang batas yung mga pulis na bawal sila mag-use ng excessive force? Bawal talaga, hindi lang sa pulis, kahit sino. We're all allowed to defend ourselves. In fact, yung self-defense na yan, 3 klase ang self-defense Self-defense, meaning proprotektahan mo ang sarili mo against an aggressor. May defense in favor of your loved ones and defense in favor of a stranger. No, lahat yan would exempt you from criminal liability. So,
Say for example, nakita mo yung isang tao na binubugbog, no? Hindi ikaw ang binubugbog, hindi mo rin kamag-anak. Question, pag pinagtanggol mo ba siya, is that defense, quote-unquote self-defense? The answer is yes. Okay? But you have to understand that it is just for defense. It is not meant to supplant or it is not meant to offend that person. So that kapag umalis na yung tao, kung baga wala na yung offensive na ginagawa niya, hindi mo siya pwedeng sugurin pa Hindi mo at habulin. banatan ng banatan pa. Hindi na self-defense yan. That is already an assault. That is already either physical injury or attempted homicide. Kasi kapag nawala na yung threat, hindi na defense yun. Diba? Tama. So, going back, excessive force, actually, kasama yan eh. Kasi dapat, yung commensurate yung, yung ibinibigay mong depensa. No, kaya yung iba nakakasuhan pa rin eh at nako-convict kasi susuntukin ka lang, binaril mo, tapos sasabihin mo self-defense. Hindi mo pwede yun eh kasi kamao lang yun eh, di ba? Tapos ang sasabihin mo, kasi natatakot ako baka mapatayin niya ako. Hindi pinapayagan ng self-defense yun. At most, incomplete kasi may provocation, may aggression, pero yung hindi commensurate yung yung response, reasonable necessity yung yung pag-deflect mo ng offense niya. Pero ito, attorney, since yun nga, may routine, di ba, yung bata? So, hindi pwedeng mabago ba yung routine na yun? I mean, syempre, kasi pwede rin, kung ako kasi yung magulang ng bata, matatakot na ako para sa kapakanan ng anak ko na lalabas siya tapos baka may mangyari na naman or... Ngayon, broken na yung routine niya. Kinakabahan na sila ngayon. Ayaw na nga niya sumakay sa bus eh. Na-trauma talaga. Traumatic, oo. Nung papunta sila, nung kanina, halimbawa pag pumupunta sa DSWD or sa DOTR, hindi na sila nagbabas. Nung, I think, pinasundo sila ng DOTR. Hatid sundo kasi ayaw na niya sumakay sa bus. So, makikita mo doon talaga yung nagbago. Pwede naman baguhin ang routine ng may disability. No? Of course, pero malaking pagbabago sa buhay nila yun. Kaya nga yun yung sinasabi ko na, of course, pwede mong baguhin lahat. No? Pwede mong baguhin lahat, pero at what expense? Kung sasabihin mo na okay, para hindi na lang siya mapahamak, sa loob na lang siya ng bahay. Di parang we're justifying yung people na nang di-disrespect na may disability, di ba? Okay, that's one. Second, kasi sa bahay may nag-aalaga sa kanya. Paano pag namatay na nag-aalaga sa kanya? Tapos, pangatlo, paano siya mabubuhay nang wala na yung nag-aalaga sa kanya? So, dapat as early as now, actually, tinuturuan natin yung dapat turuan mga skills training ba na sinasabi nila, no? Kasi they can no longer, some of them can no longer be like, halimbawa, tayo na I can be a lawyer and then pwede pa ako mag-further studies or ganyan. May mga ibang tao na may disability that ang pinaka-the best na lang na pwede mong maituro sa kanila is yung life skills. Yung magligo sa sarili nila, yung mag-arrange ng damit nila, but you can no longer teach them how to cook. No, you can no longer teach them how to work. You can no longer teach them how to even cross the street. So kung meron tayong mga persons with disability who can actually survive, then we should be encouraging that. Yun naman yung sa amin, yun yung sinasabi na, kasi aside from this incident, wala naman ng ibang incident sa kanya eh. So ibig sabihin, natapat siya sa mga taong wala talagang awa. At talagang taong walang konsiderasyon. Yun ang dapat na ini-stop natin, hindi yung growth nung child with disability. Mahirap talaga, alam mo. Ang daming umiiyak sa, hindi na nga ako
hindi na nga ako makapag-reply sa ibang mga natutulungan natin na nagpapa-advise kasi, and which I understand and I also appreciate, they actually air their first, their gratitude. Sasabihin na, attorney, hindi mo alam kung ilang oras ako umiiyak. Attorney, hindi mo lang alam kung ano yung sakit na naramdaman namin, na napanood namin. Ang dami niyan. You know, every day, hindi ko mabilang yung mga message. Literal. As in fact, I'm apologizing to everyone na hindi ko sila masasagot lahat. So, kasi, when they learned that I'm handling the case, they were very appreciative and grateful. And I'm also grateful for their support until now. Kasi talagang apektado sila. Kasi can you imagine yung mga nagsasabing, attorney, alam niyo ba yung anak ko, 13 years old, hindi pa rin siya makalabas ng bahay. Tapos ito, nakakalabas ng bahay, binugbog pa. Eh di lalong hindi na siya palalabasin ng bahay ng tatay niya. Parang ganon. Tipong attorney, yung apo ko, 7 years old, kinakabahan na tuloy ako na lumabas kami kasi nag-iingay siya, sumisigaw siya, nag-steaming siya, no? Styming siya, ganyan. So, attorney, paano ba yan? Yung sampulan niyo naman kasi kinakabahan na tuloy kaming mag-ina dahil meron kaming 3 anak na may autism. So sabi ko, shit, kailangan talaga tong ituloy. So, Totoo. I really talk to the family, sabi ko, free everything, pinapirma ko talaga ng kontrata. No, kasi normally hindi naman ako nagpapapirma ng mga kontrata kasi I mean, meron na tayong understanding na kailangan pa bang ilagay sa kontrata na I will be your lawyer. Or ito yung iba ginagawa namin. Pero ito talagang pinakita ko sa kanila, ito letterhead ng opisina ko. Ito nakalagay dyan, kompleto service, acceptance fee, 0, libre, appearance, libre, pleading, 0, etc. pa 0. Para alam niya talaga na from the start to the end, 0. Pero sabi ko, actually dalawa lang ang aking kondisyon. Una, ako lang ang magiging lawyer mo kasi kapag masyadong maraming abogado, masyadong maraming boses na nagsasalita, madadrown tayo. Pangalawa, hindi kayo magpapaareglo ng pera. Sabi niya, hindi talaga, attorney, kasi talagang electionan namin to. Sabi niya, sige, tuloy natin. So, kasi I'm thinking na hindi lang ito para sa kanila eh. Para na rin ito sa iba. Yes, And totoo. that says a lot. Kasi kapag nalaman ng iba na, lalo na ito nasa transport service. No? And then yung isa sa mga persons of interest namin ngayon, no? It would seem na parang interesado siyang pumasok sa ating kapulisan. Kasi may mga Action pictures star ang gago. Kaya pala. Kasi may mga may mga pictures siya sa Facebook niya na parang naka-uniform ng pulis eh. Parang ganon. Baka ng criminology. Parang ganyan criminology, ano nga. Tapos may mga nasa shooting range siya, yung mga ganyan. So can you imagine allowing these people to hold a gun and then tapos makikita nila itong person with disability nito nagsisisigaw, babarilin na lang niya and then sasabihin niya, may threat sa buhay ko kasi susugurin niya ako, tapos self-defense ka. Loko-loko ka ba? No, you're not fit to hold a gun. You're not fit to hold the taser, you're not fit to hold a gun, definitely. Ito, attorney, yung nabanggit mo kanina na na nire-recommend mo na wag magpapareglo ng pera. Medyo natuwa ako dito kasi karamihan ng mga abogado kasi talaga, normally hindi na nila yan dadalhin sa court eh. Normally ang advice ng mga abogado, iareglo na lang. Iareglo. Pero maganda tong pinupush natin na wag tayong papaareglo kasi nga kailangan talagang maturuan ng leksyon yung mga ganito and kailangan magkaroon talaga ng magandang ng example para hindi na to maulit. Kasi kasi I'm sure yan naman yung unang iaano nung abogado nung kabila eh na mag-areglo na lang. Yes. But I also have to be honest that even the courts, there are cases na talagang they would suggest na maareglo. In fact, even if na-file na yung criminal cases,
meron pa ring mediation, meron pa ring arbitration that would compel parties to actually mediate. No, tipong halimbawa, usually mga pera, mga estapa, mga bouncing check, 'di ba? Bouncing check lang o kaya yung simpleng bugbugan sa kalye. Baka naman pwedeng, total nag-iinuman naman kayo, total kayo lang din naman magkaibigan nagsuntukan, baka naman pwedeng aregluhin nyo na lang yan. Pero may mga cases talaga na hindi mo pwedeng dapat aregluhin. Ano, pagpatay, di ba? Huwag mo aregluhin yan kasi buhay yan eh, di ba? Buhay yan. Kahit ang korte, hindi niya sasabihin na, aregluhin nyo na lang yan. Otherwise, we would be a country full of assassins. No? And I think isa ito sa mga hindi dapat aregluhin yung child abuse. No? And I think may support naman tayo sa family, and with the support from the government, mukhang hindi naman sila makikipag-areglo. Otherwise, malamang meron na ring feelers dyan yung mga ibang parties involved, pero so far, very honest naman sila sa akin. And nagpapasalamat kami sa mga tumutulong. Actually, nagpapaabot ng maliliit na bagay. Halimbawa, nung nalaman nila na mahilig siya sa libro, may mga nagpadala sa akin ng libro, and then binigay ko sa kanila. And then nung halimbawa, nalaman nila na sira yung damit or what, they would send message like, "Attorney, ano bang size niya?" Ganyan. Or may nagpadala ng food, pinapadala sa akin, papadala ko sa kanila, ganyan. So very thankful tayo sa support ng mga tao, lalo na yung may mga kamag-anak na may disability. Tsaka attorney, go. Sige. Kasi tatanong ko lang kay attorney na meron kasi ako naisip na na sort of band-aid solution. Pero for me, medyo nakaka-degrade lang siya ng hindi lang, pero nakaka-degrade siya, period. Para sa akin yung maglalagay ka ng note or ID na sasabihin na disabled ka, tas may pangalan. Sa ibang bansa ata, ginagawa ng garland, parang gano'n eh. Diba? Garland. Would that help? I mean, especially sa situation natin dito sa Pilipinas na kaya ba ng government natin i-enforce na or to educate our drivers, conductors kung paano i-handle yung mga ganyang klaseng situation? Dapat kasi binoto na ninyo si Attorney Alban nakakainis kayo eh. Di sana meron tayong tagapagtanggol dyan sa Senado. Meron tayong gumagawa ng batas na yan. Ako, thank you. As far as the garland is concerned, baka hindi magustuhan ng lahat kasi they do not want also PT, no? They want equal treatment. But siguro, since nag-avail sila ng PWD ID card, exactly. No? Siguro kung ipakita nila yon sa bus or sa baka dapat pwede silang bigyan ng special seat. In fact, yung iba nga, 'di ba, may pregnant, may elderly and disability seat, 'di ba? So, yes. So dapat yung yung enforcement ng ganong klaseng policy. No? Kasi kung ipagsusuot mo yung iba ng garland or ng ID, syempre some of them do not also want to brandish na yung anak ko may disability, so pinapalakad ko siya na may leash or may garland kahit na however we want it. Maybe they want to also live in a way semi-ordinary life na hindi sila tinititigan. People are not looking down on them like, uy, may garland sa, lumayo na tayo kasi baka mamaya mag-styming yan, hindi natin ma-handle. But the fact na meron silang PWD ID card, and the moment na pinakita nila yon, dapat the conductors and the drivers and the security guards and the waiters and the clerks and the tellers should give them priority kasi hindi naman nila ginusto yun eh. Remember, ako, I have all the respect for women, pregnant women and elderly, no? I have a wife, I have two daughters, I love my mom and my grandparents and my sister-in-law, my sister, etc. Pero yung pagbubuntis, more or less, no? Except for the rape, 'di ba? Ginusto mo yung pagbubuntis eh, 'di ba? Okay, ginusto mo yan. Ganon din sa elderly, lahat tayo dumadaan dyan. Yes. Diba? Lalaki, babae.
Pero yung may disability, hindi naman nila ginusto yan eh. 'Di ba? Mm. They were either born with it or because of an accident, naputol yung kamay nila, or nagkaroon sila, nawala yung mata nila, yung eyesight nila, or meron silang autism or disorder, kung ano man ang tawag niyo dyan. Hindi nila ginusto yon. That is why we should give them all possible accommodations hanggat maaari. I mean, as long as we can bend. Because that is the hallmark of a civilized country, di ba? Yung, ano bang civilized country mo, maganda yung ilaw sa park mo, masyadong malakas yan, kumikintab ka, masakit sa mata ng tao, or di kaya naman, ano ba, maganda yung Bermuda grass mo, tapos not accessible naman yung park mo, or meron kang lamppost dyan sa gilid ng pedestrian, pero hindi naman makadaan dyan yung may wheelchair. Mali kasi yung priority natin pagdating sa accessibility and inclusivity eh. No? Hindi naman sila humihingi actually ng malaking bagay. Simpleng ano lang naman yan eh, accessibility lang naman, nasa batas na rin yan eh. So ayaw lang talagang ibigay. Kaya dapat sana attorney, pagka sa susunod na eleksyon, sana tumakbo kayo ulit. Pag Sana nakaipon ako. Tatakbo ba kayo, attorney? Tatakbo ba kayo sa next election? Yun, next presidential election. Siguro maganda sana, at least nakikilala na kayo eh. Nakikilala na kayo dito sa mga advocacy ninyo. And yun nga eh, yung mga ibang, yung episode nyo sa amin last time, pinakinig ko sa mga kakilala ko dito. Ginagawa nila, sinishare nila sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Sabi nila, si Attorney De Alban, boto niya, number 20 yan. Laging ganun sinasabi, yung number 20, kahit i-reserve nyo lang, number 20, laging ganun sinasabi ng mga kakilala ko. And halos lahat din ng mga nakakinig, sabi nila, parang naisip nila, parang bago to. Parang ngayon lang kami nakarinig na merong ganitong nagpa-plataforma ng tungkol sa mga disabled na mga tao. Kasi tama rin yung sinabi mo dati, na ilagay natin sa batas na meron silang allowance. Hindi lang yung basta pupunta ka sa barangay, kukuha ka ng masasabi ko tuloy yung kagaya dito sa Australia, yung DAL, na yung ayuda. Hindi ganoon eh. Parang ginagawa nila, binabayaran lang nila yung problema ninyo eh. Hindi, dapat yun, naka-layout siya sa batas. Parang kunyari, ito, tung bata na with disability na gustong umalis or gustong may routine, quote-unquote. Ikukumpara ko lang din dito sa Australia, yung mga disabled dito, meron kaming tinatawag na mga special services worker. Ang trabaho nila, yung mga disabled na mga tao, sinasamahan nila kahit saan pumunta. Hindi lang autistic eh. May mga iba naka-wheelchair, yung iba putol yung kamay, putol yung paa. Nandun lang sila para samahan. Na minsan, kunyari, naalala ko may kaibigan akong ganun eh. Yung kasama niya parang autistic yata. Nasa grocery sila, tumahay daw. Pero siya yung nun. Siya yung bahala doon. Siya yung bahala doon. Alagaan niya yun. Kasi it's part of their government it's part service. of their job. Or para din ma-regulate nila pag tumataas yung emotion kasi sila yung kakilala eh. Yes. So, nagagawa pa rin ng mga tao na to yung normal na ginagawa ng mga tao. Pero with the guidance of a special services worker. Meron kang card nun eh. Ako, may card ako nun. Blue card yung tawag. Meron ako nun. Pwede kong mag-ganon eh. Talaga? Wow. Ikaw, akala nyo, hindi ako Akala nyo papogi lang Akala nyo, kupal lang ako Pero meron akong card na gano'n. Pwede kong mag-alaga ng gano'n. Sa dati ko kasing office, may mga gano'n eh. So, ni-require ako ng mag-training and meron ako blue card, yellow card. So, sa mga taga-Australia, alam nila yan. So, ano yun, may mga kasama. Tapos, hindi sila yung tinutulungan. Parang nandun lang sila na parang, kumbaga parang guardian angel ka lang. Na pag nakikita mong nalilihis sila sa ginagawa nila, ibabalik mo lang ulit sila sa dati nilang ginagawa. Pero yung mga pag-order, yung pakikipag-usap, pinapabayaan lang nila. Ayos na. So totally hindi sila binibaby. Kumbaga may hindi. independence pa rin yung... Yan Kasi dapat. part nga ng training namin, no?
may papanuuring ka, yung order yung hindi makapagsalita. Mm. Tapos gagawin mo, ang exam nun, ang tanong doon, ikaw ba yung order sa kanya, para sa kanya, o papabayaan mo siyang umorder? So ako nung una sagot ko, ako yung order sa kanya kasi disabled siya eh. Yun yung thinking ko dati Pero ang sabi dun sa amin, hindi, dapat siya yung pa-orderin mo. Pabayaan mo siyang gawin kung anong ginagawa ng normal na tao. Nandiyan ka lang para tulungan kung meron siyang hindi kayang gawin. Pero dapat ini-empower natin sila. Exactly. Yan ang Hindi term, porke disabled sila, empower. nananatili na lang silang ganun. Dapat laging empowered yan kahit ano ka pa. Yun yung ginagawa. Yun Dito nga sa yung Australia. yun yung sinasabi ko na we should allow them to, kung kaya nila, no? Hayaan mo, wag natin sila i-confine sa bahay nila. Kasi yung confinement sa bahay, kung kaya naman nila, no, na skilled, na train sila, temporary lang yun eh. Why? Kasi pag namatay yung nag-aalaga sa bahay nila, o nawala yung nag-aalaga sa bahay nila, anong mangyayari sa kanya? No? And then sasabihin natin, di papasa sa kapatid. Paano kung ayaw ng kapatid na mag-alaga sa kanya or hindi rin niya kaya o namatay din yung kapatid? Di pasa sa pamangkin. Lumalabas burdensome yung pagtrato sa kanya, no? Whereas kung halimbawa na-empower niyo siya, kaya niya, up to a certain extent may skills siya, paliguan siya, sarili niya, no? Hindi ba mas maganda siyang kasama sa society natin, hindi siya burden na titingnan natin dahil he can actually determine for himself kung ano yung dapat niyang gawin. Na self-determined siya, yun nga, empowered siya. Kaya ako sabi ko, yung iba sinasabi, pinopolitika mo na naman ng pagiging yung mga disability. Sabi ko talaga, hindi na talaga ako nahihiya na talagang pinopolitika ko. And dapat natin politikahin kasi sabi ko nga, lumagpas na ako sa threshold nung una, awareness, di ba? Awareness, aware na ako dyan. Acceptance, tinanggap ko na sila, tinanggap ko na, may pamangkin ako, ganyan, wala na akong magawa, I respect, ganyan. Nag-advocate ako, ito, I help people, I tell people the rights, etc., etc. Pero nag-graduate na ako, activism na ako political activism na ako. I'm already fighting for, pagpasa ng legal mandate na dapat may ganito, may ganyan. And I want to encourage everyone to be, politically motivated pagdating sa mga disabilities kasi we're taxpayers. We're not begging for mercy or we should not be begging for service. We should be demanding service from our, public officials kasi taxpayers. If we are not taxpayers, okay, maintindihan ko pa, magmakaawa ka. 'Di ba? Halimbawa, batugan ka, no? Hindi ka nagbabayad ng buwis mo, tapos gusto mong humingi ng awa sa gobyerno, okay, maintindihan kita, nagmamakaawa ka, wala kang binabayaran 'di ba? Tax evader ka, no? Kumikita ka pero tax evader ka. Pero kung nagbabayad tayo ng buwis natin, hindi dapat tayo nagmamakaawa. Kasi gusto ko nga yung sa ibang bansa, talagang they hold their public officials accountable. Wala ka silang pakialam kung mayor ka, governor ka. Kung ipapa-aresto ka ng ordinary citizen dahil may ginawa kang kalokohan, arestuhin ka ng pulis. Dito, pagdating dito, sino ba yung involved dito? Si senator, si mayor, si gov. Naku, teka lang, delikado tayo dyan. Governor yan, di ko aarestuhin yan kahit na may warrant of arrest. Kaya dito nakakita ka ng mga congressman at saka mayor, nakakatakbo pa rin na dapat nasa kulungan. Kasi even yung mga kapulisan, ayaw nilang galawin kasi entitled masyado Yun, mismo. Ang ganda nung sinabi mo, attorney, na yun nga, dapat hindi tayo, yung wag tayong masyadong magpapadala sa na hindi resilient yung mga Pilipino. Resilient tayo. Ina, kagaguhan yan. Dapat maging mareklamo tayo kasi yun nga, nagbabayad ka ng tax. Yung binabayad mong tax, yan yung dapat na pinapaikot ng gobyerno para bumalik para sa'yo. Hindi yan binabayad mo lang na parang, hindi, nasanay na kasi tayo na ganito Ito, nakapunta ako ng ibang bansa, yung naisip ko Dati kasi, ganun din yung thinking ko Sumemplang ako sa scooter kasi mayroong lubak.
So, siyempre lang, sugat-sugat ako. Ang sabi sa akin ng mga tao, nung nakakita sa akin, dapat ireklamo mo yan. Kasi, nagbabayad ka ng tax, hindi nila pinagawa yung lubak, kaya ka sumemplang. Ako thinking ko, ano ba naman tong mga puti na to? Masyadong mga weak. Ako resilient ako, Pilipino ko eh. Laglag ako dahil sa sarili kong katangan. Pero, mali pala yung thinking na gano'n, na dapat nga, nireklamo ko yun. Dapat i-compensate nila ako kasi, hindi nila ginawa yung trabaho nila eh. Dahil hindi nila ginawa yung trabaho nila, ako yung na-aksidente. And same yung nangyayari sa atin sa Pilipinas. Nagkakaroon ng mga ganyang mga hocus-pocus, lahat ng mga nangyayari sa mga tao, kasi hindi tayo nagrereklamo. Kasi Hindi nga, kasi resilient tayong mga Pinoy. na-romanticize kasi yan sa mga bagyo na Yun. dumating. Yeah, romanticize talaga. Ito nga lagi ko sinasabi. Ito, nagrereklamo ka ng traffic. Nagrereklamo ka ng overtime na trabaho na walang bayad. Tapos, 20% or 30% ng kinikita mo mapupunta sa gobyerno. Yes. So, ibig Oo. sabihin, yung panahon ng traffic mo na polluted, yung hindi aircon yung sinasakyan mo, yung kulang ka sa tulog, lahat yan ginagawa mo dahil yung anak ng mayor ay governor ay magpapakasal at kailangan bumili ng sasakyan. Doon napunta yung pinaghirapan mong trabaho. Biro mo, nagrereklamo ka, yung boss mo, suplado, no? Tapos 1/3 o 1/5 o whatever percentage ng kinikita mo mapupunta sa gobyerno. Tapos hihiritan ka lang ng resilient ka, papakitaan ka ng mga video about may mga ulan, ginaganong baha, gumaganyan. Kurot na kurot ka naman. Parang gusto ko sabihin na, oy, talagang deserve mo yan. Kasi alam mo naman na pwede kang magreklamo. Anong ginagawa mo? Hinayaan mo na lang kasi ganyan talaga yan eh. Diba? Kaya pinagtatawanan nila ako pero sabi ko, okay, pinagtatawanan niyo ako pero at the end of the day, uuwi ako sa bahay ko, may anak ako, may ganito ako, sasabihin nila, sabi nga sa akin ng misis ko, tingnan mo, nahirapan ka ngayon. Kasi nagpapagawa kami ng bahay eh. Ng misis ko, nagpapagawa kami ng bahay. Wala pa kami mga pintuan. Sabi niya, kinastos mo sa election yan eh. Ngayon, wala tayong pintuan. Tapos ngayon, nangungupahan tayo. Naglilipat na nga kami kasi pupunta na kami sa pinapagawa namin yung bahay. Tingnan mo, wala na yung mga saksakan dito. Wala na akong mga gamit. Sabi nung wala akong pintuan, wala kami mga pintuan eh. Siyempre, kailangan mo pintuan, matinong pintuan. Sabi ko, sandali lang, hintayin ko muna yung katapusan bibili tayo ng pintuan. Sabi, takbo-takbo ka pa kasi. Sabi ko, at least walang masasabi sa akin yung tao na nag-doubt ako sa sarili ko. Hindi ko niromanticize ito Hindi ko niromanticize ito kasi nakakuha ko ng 2.5 and I'm very grateful for that. I'm just saying, yung mga tao na they decided based on resilience, they voted kasi, sige dito na lang iboto ko kasi anyway, kakayanin ko naman yan kahit corrupt siya. You have to... Ako umiinom siya sa kaldero eh. Sa takip ng kaldero, umiinom siya sa takip ng kaldero eh. Bahala na sila nakaka-relate ako sa kanya. Hindi naman ganun. 2025 na, dapat magbago na tayo. Totoo We have yan, to demand totoo accountability from our public servants kasi alam mo one time medyo natuwa ako but at the same time mali nga naman. There was this senator in the US, no? There was this senator in the US na gusto niya magtanong doon sa Homeland Secretary, no? Ngayon, ordinary border patrol or ordinary na police, inaresto siya. Now, hindi ko sinasabi na tama yung pag-aresto sa kanya. Ang sinasabi ko lang, ganun sila ka-active na ordinaryong pulis, popusasan mo yung senador. So, ganun sila kalakas ng loob na dito, nakakita ka na ba ng pulis na namosas ng senador? Nung may senador na nakulong, pinaglakad pa nila ng walang posas di ba? Special treatment sa Camp Crame, may sariling selda. Hindi ko sinasabi na tama yung pag-aresto doon sa senator na yon ha. Yung I forgot the name Pero si Senator dito Padilla. kay Donald,
Alex Ha? Padilla. Alex Oo. Padilla. Sa Sa US, US. di ba? Democrat Oo. siya eh. Oo. Inaresto siya ng ordinary patrol, border patrol, or ordinary na police naman na may authority naman to arrest. Deputize naman siya, yes. Yes. I'm not saying na tama yung pag-aresto. I'm not saying na tama yung ginawa nila. What I'm saying is they can actually do it. Yep. Ibig sabihin, ganun kalakas yung ganun ka-consensus yung kanilang police patrol or yung kanilang police na kapag sa tingin nila mali yung ginagawa ng isang tao to, I don't care if you are the senator, I will arrest you. Now, as to the correctness, no, yung tama ba yung pag-aresto, wala na ako doon. I'm just saying, putya, kaya nila. Yun yung sinasabi ko, dapat meron tayong sense of accountability na kung merong hindi ginagawang tama itong taong ito, we can raise it. We can raise our voice and to even call for police assistance for this. Wala di ba? Masyadong mataas ang Diyos ang tingin natin sa mga nasa posisyon dito. Hindi maganda Oo nga, attorney. Pero, ayan, attorney, maraming salamat sa inyong oras at sa pag-unlock sa aming imbitasyon. At talagang ako at si Tristan, sobrang masaya kami. And definitely, mga bumoto din sa'yo na Thank you. Umabot tayo ng 2.5 million na talagang hopefully mag-snowball siya sa next presidential election na manalo na po tayo kasi talagang hirap na din ako Hirap na din kami Kailangan namin ng suporta din ng government Ang hirap talaga sa mga nakikinig, no? Napakahirap na magkaroon ka ng kamag-anak o kahit nga kaibigan di ba? So, kailangan lang talaga ng matinong batas dyan pagdating sa disability. Ayusin dapat yan Yes. Thank you sa invitation anytime pagka invite niyo ulit ako kasi very For chill sure. lang yung usapan For sure yan, for sure. attorney. I mean, talagang isa ka sa mga favorite na mga nag-guest na dito sa podcast namin. And for sure, iimbitahin ka namin. Gusto mo namin pang gumawa ng maraming reels para at least mapakalat lang din and makilala. Kahit sa maliit na tulong namin, pwede namin ipakalat kung ano yung advocacy mo. Kasi ako, wala nga ako sa Pilipinas, pero marami kong kakilala na may mga anak na may disability or special needs, kung ano man yung tawag nila. So, malaking tulong yun, yung gusto nyo yung mangyari. Thank you. Yun. Thank you very much at mabuhay kayo at ang inyong programa. Thank you. Thank you. Salamat mga papa. Have a good night. Ayan, follow nyo na lang kami sa Spotify at sa Facebook. At punta kayo sa reddit.com/r/tatayhoodpodcast kung meron kayong gusto i-share o mga episode reaction. Salamat mga papa.